Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin November 9 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Kunin mo lang sa'yo, general reading tingnan natin energy mo. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, energy reading. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Huwag nyo ipilit pag hindi nyo energy. Ano ang energy this week ni Virgo? Okay. You're the king and the king. Okay. King and the king talaga no? Okay, energy mo. Energy mo. Dito ka sa situation mo, mukhang busy yung iba. No? Yeah, there's a busy situation. Ako nakita, hindi ko alam why. Siguro sa loob-loob mo, marami kang gustong gawin. Yan, marami kang iniisip. Marami kang bagay na gusto mong ayusin, gusto mong desisyonan, or nandun yung sitwasyon na may mga bagay na fokusan sa iba, yun ang nakikita ko sa yung energy. May mga bagay na magiging concern ka doon. Nandun yung point na yun. May mga bagay na mag-aalala ka, may mga bagay na it's more mature, ang matured mo pala dito, no? Ang matured mo May mga bagay na parang may sinasabi ka kasi na parang you want to protect, parang gano'n. You want to protect and parang nandun ka sa point na yun. Hindi ko alam in what way Pero hindi yung thinking about protection, thinking about busyness, thinking about mga bagay-bagay. Yun na nakikita ko dito. Nandun ka rin sa situation mo na parang meron kang ililid na situation kasi you are the king and the king. Yeah, may mga ililid ka na bagay-bagay. Yun ang iyong. So iba dito, parang may mga ililid ka na mga bagay na you want to recover. Ganyan. Yan ang nakikita ko sa iyo. May mga decision making ka na gagawin this week. Anong parating kay Virgo? May mga bagay na parang sisiya sa atin mo. Ganyan. Hahanapan mo ng anong dapat gawin, ganun ang dapat gawin, ganun ba, dapat ba ganun, bakit ganyan. May mga ganun kang gagawin. Maghahanap ka ng solution maybe sa iba. Yan, may mga bagay na ganun. Or pwede may mga bagay na iisipin mo, mumuni-munihin mo, o yun nga, recovering from something. Parating. Anong parating? Kay Virgo. Onesang gumine? Onesang gumine? Nakatayok pa talaga anak sa baraha. Ano pong ibig sabihin? Parating sa kanya. Ano po itong ibig sabihin sa parating? Ano pa mangyayari dito? Okay. Intindihan ko na. Okay, ang parating sa'yo. Hinahanapan ko pa ng na solution na na pala. Hindi, naghahanap ako kasi marami kayong energy, di ba? Kaya hihigupin ko muna yung energy niyo. Okay, ang nakita ko dito, nandito ka sa sitwasyon na may mga bagay ka, parang nandito ka sa, parang you look for something direction in life. May mga situation na may mga goal ka na gusto mong mag-success. Pero, magsasuccess ba siya ate? Yes, magsasuccess siya kasi we have the 10 of cups. We have the 10 and 10. Kung ano yung goal na parang you want to success, it will success. Kung ano yung mga bagay na you're searching for a direction, searching for katotohanan, searching for something, parang may mga wish come true ako na nakikita sa'yo, you will be success. May mga wish come true na makakamit, may mga goal na makakamit,
ako nakikita, yun ang parating sa'yo. May there's an accomplishment din ako nakikita sa'yo, no? Yan, may mga accomplishment. May kasaganaan ako nakikita. There's a happiness, joy situation. Actually, may mga union no? Hindi ko alam in what way yung union mo. Pwede yung union with the family, union with loved ones, or yung union ng mga kakilala. Sa iba dito is parang there's a reward situation. Ganun. Iba dito mga celebration to. Sa iba dito is there's a peace situation. May isang sitwasyon. Kasi andito si Ten, tsaka andito to. May isang sitwasyon sa buhay mo na there's an ending ng isang difficult situation na magtatapos. Yun ang nakita ko sa'yo. Siguro before noon, may mga disappointment na nagganap, kanya may mga sitwasyon na hindi naging maganda, iyon. Kasi why? May nakita kasi ako dito, maaring mangyari pa lang sa iba ito may nakita kasi ako dito na tao na sinungaling. May tao na arrogante, maaring may makakasalamuha ka nun, di ba? May tao parang backstabbing, ganyan. May tao na nangliling lang, mangliling lang, may pangliling lang. May tao na it's more it's more on hungry with something yung tao na yun. Hindi ko alam in what way. In a wrong way siya, kasi disloyal yung tao na yun. Yun na nakikita ko dito. Yan, may makakasalamuha ka doon na gano'n. Siyempre, hoping hindi ikaw yan. Pero may makakasalamuha ka na gano'n. Ingat na lang. No? Ay, tayo. Ano, gamin na? Gamin na. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. May taong may sakit dito. Sa family mo, may taong may sakit? O maybe ikaw? Kasi may taong low energy dito. May nakita ko dito. Tama, lumabas na naman siya. May taong low of energy. Ibig sabihin, either may sakit siya o may mararamdaman siyang sama ng pakiramdam. Yan, pwedeng ano siya, pwedeng masakit yung likod niya, may mga masakit ang balakang, basta bandang likod, ganyan. O kaya, andun sa point na masama yung may sipon, may ubo, masakit na lamunan, mga ganun sitwasyon. Na ano ko yung mic ko, sorry. Yan, may mga masamang pakiramdam ako nakikita sa'yo. Or may sakit. Ano dapat iwasan ni Virgo? Ikaw or someone sa family mo? Ano ba yan? Uy. Aba. Okay, iwasan mo daw yung mapanghinaan ka ng loob. Siyempre, iwasan mo ma-imbalance ka. Isa rin yun, iwasan, kasi alam mo why, ano ka kasi, you are a person na you always hiding your feelings. Alam mo yun? Siguro, kumbaga, maaring pili, no? Pili yung mga pinagsasabihan mo na masaya ka, pili yung mga pinagkakausap mo, ganun ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yun, iwasan mo siguro yun, yung mga tao na, yung mapanghinaan ka ng loob, a moody type na tao, or being a moody. So, nakita ko yung mga tao na kakaibiganin ka because of something lang, ganyan. Kumbaga, masama pala yung pakay, iwasan mo na lang yun. Hala, tingnan mo, may, ka, Hala, teka lang. May mga unexpected situation sa'yo, no? May hinintay ka? Gumin na. May magte-text daw sa'yo. May makikipag-usap sa'yo. Itong tao ito may nararamdaman siyang lungkot, dissatisfaction, disappointment, mga ganun, depression, or maybe ikaw ito or someone. May mga ganun. Okay, mga dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mga tao na makasarili, sakim, hot-temper, liar, manipulative. Yan, iwasan mo yan. Yung mga tao na kaibiganin ka lang dahil sa kailangan nila. Ganyan. Mga tao na malisyoso,
tao or magsungit ka, iwasan mo, or mga taong masungit na hindi very supportive sa'yo, ganyan. Iwasan mo na lang. Iwasan mo, syempre hindi ka makapagsimulang muli. No? Yan. Iwasan mo yung mga tao na syempre yung mga chismis, frustration, isolation, iwasan mo yan. Tsaka yung mapabayaan yung iyong social life. Sabay gano'n, social life ate. Oo, iwasan mo. Huwag mong pabayaan, sinasabi ko sa'yo. Kasi you're a person kasi dito na alam mo yung kontento ka na being you, kontento ka na sa mga tao na gusto mo lang samahan. Hindi ko naman sinabi na samahan mo silang lahat. Kumbaga, wag mo lang wag ka lang magpapabaya minsan when it comes to your social life, ganyan. Pwede ka rin naman labas-labas, unti-unti, ganyan. Expect the unexpected na merong blessing na darating sa buhay mo. Pero dahil sa blessing na ito, hihintayin mo siya, makakaramdam ka ng frustration. Dito, may konting problema na darating. Pero ang mangyayari dito is matatapos din siya. Kumbaga pagdadaanan mo lang siya. Pero magkakaroon siya ng katapusan. Or makakaramdam ka ng resolving to, no? Sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. May papasok tayong pera, oh. Either pera ito, blessing. Sa iba naman sa inyo, maaring nasa section 1 ka, section 2, pang umaga, pang tanghali, pang gabi, malilipat-lipat ka. So iba dito, this is sa bagong trabaho. Yun ang nakikita ko. Maaring you are thinking about something, new job, new work, or new career, ang nakikita ko dito, ha. May mother figure, tsaka may lalaki, no? Hindi ko alam kung anong related sa inyo tao. Sa tingin ko kasi siya, related to sa'yo tong tao na to kasi you feel relax. You feel peace and relax sa tao ngayon. Babae, mother figure, tapos isang lalaki. Ay, ano ba, pinagsama ko siya. Patay tayo dyan. Tama ba? Tingnan natin ang love mo. Love. Ano ba yan, ate? Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love ni Virgo this week? May mga unexpected ka magaganap sa'yo. Ay, gumin na. Ay, ano ba yan, ate? Ano po ito? Oh, okay. Ano ba yun? Ano po ito? Okay. Nabasa naman siya, oh. Okay, when it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na, so iba dito may-aring kapatid, anak mo ito. So nakikita ko. Sa iba ha, kasi nakita ko dito, sa iba dito maaaring mas bata to sa'yo. Kaya naisip ko na maaaring kapatid mo siya. Or karelasyon. Sa iba, kung mas bata sa ito. Okay, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na ito, itong tao na to is gusto ko niya kausapin. Gusto niya uli ng union, gusto niya ng open communication sa'yo, nagkakaroon siya ng pagsisisi sa nangyari, gusto niya magkaroon ng pagsasaayos sa iyo. Yun na nakita ko. Maaaring magkakaroon siya ng text message, communication sa'yo pagdating dito. No, maaaring ikaw communicate, vice versa tayo, or siya. There's a communication coming. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Gusto niya ng new horizon or new beginning. Nagsisisi siya. Nagkakaroon siya ng pag-isolate in this relationship. Pero, I want peace, sabi niya. Dito, gusto ko nang maisaayos itong relasyon na ito. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is relationship, you're at peace, no? Pagdating sa relationship, siguro lang talaga, mahilig lang talaga kayo mag-isolate sa bawat isa. Or pwedeng busy siya, busy ka, ganun.
nandun kayo sa point na yun. Pero pag nakikita ko dito na handito yung love, handito yung love, isa sa inyo feeling peace talaga when it comes sa relationship, nag-uusap naman, yun lang, may mga point din talaga na mahilig ngang mag-isa yung isa. So, iba naman sa inyo kung there's a third party situation, itong tao na to or ikaw, vice versa, nagkakaroon siya ng pagsisisi sa buhay niya, no? Andun yung point na naiisip niya na gusto niyang ayusin yung relationship or yung partnership na ito sa nakikita ko dito. Kaso nalilito siya, hindi niya alam kung anong direksyon ang gusto niyang tahan. Pero gusto niyang maisaayos na ito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Yun ang sabi niya. Virgo. Uy. Uy. Lumabas na naman siya. May mga unexpected change happen sa buhay mo. May taong pagsuporta, magbibigay ka ng suporta or maihingi ng suporta o may magbibigay ng suporta. May taong kukonek sa'yo in a distance, pwede nasa probinsya, pwede nasa ibang bansa o nasa ibang baryo. Ako nakikita sa'yo, no? May mga biglaang magaganap o mangyayari na magkakaroon ng meron kang may reward Ako nakikita sa iyo May mga collaboration, may hihintayin ka? May hinihintay ka? Yan, may paghihintay. Ako nakita. May mga sitwasyon na ipaprogress mo, may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng strategy or may mga sitwasyon na may mga bagay ka na i-analyze. Yun ang nakikita ko sa iyo, no? May hinihintay ka talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Yan, iba sa inyo may mga collaboration, dealing, ganyan, may mga partnership, may mga kukonek sa yung tao or kakukonek. Ganyan. Hindi ko alam kung sino siya, pero may dalawa to tatlong tao ko nakikita. Hindi ko alam kung sino siya sa'yo. Baka magkakaroon kayo ng pag-uusap ng tao na yun. Yun ang nakikita ko. Pwedeng pang-apat ka. Pwedeng pangatlo ka. Ganyan. O pwedeng pangalawa ka pa. Nandun sa point na yun Ay, bakit ito? Ano to, universe? The Wheel of Fortune. The Justice. Okay, pagdating dito sa sitwasyon mo, nandito ka sa sitwasyon mo na you will escape in a situation na you feel it's not working to you anymore. Nandun ka sa point na yon. Magkakaroon ng mga clarity into your life. May mga bagay ka na a-actionan, didesisyonan. May mga bagay ka na itatama or action with correction. Parang nandun ka sa point na yon. May mga bagong pagtahak ng bagong direksyon sa buhay mo. May mga sitwasyon daw na ayusin o lalakarin kayo, no? Iba dito, busy kayo. Iba dito, busy. Ibig sabihin, meron kayo mga may mga multitasking o may mga multiple priorities ka na gagawin. May mga situation na i-evaluate mo siya. Nandun ka sa point na yun. No? Na yun ang nakikita ko sa iyo dito. Iba sa inyo, may mga parating na opportunity sa'yo. Yes, new opportunity. Ito nakikita ko, no? Pagtahak ng bagong direction. 10 of Pentacles. Uy. Ano po ito, universe? Apa? Tatlo kayo magkakapatid? Babae? Sa iba sa inyo? Kung isa ba sa inyo, either, maaring vice versa, either dalawa yung babae, isa yung lalaki. No? Or sa iba sa inyo, tatlo yung babae,
ay 3 yung lalaki. O ano ba? Basta baliktaran. Yun ang nakikita ko. Either iba sa inyo, 3 kayo or 4. Dito. Yun ang nakikita ko ha. Okay. Pagdating sa'yo dito, na may, apart from the family, ikaw or someone into your life, may tao talaga, nun ko pa ito nakikita eh. Hindi ko alam why, pero may tao akong nakikita na forever siyang dapat gamutin. As in, forever siyang dapat gamutin. No? Meron din ako nakikita na kasi nandito naman siya. Merong wealth, prosperity, kasaganaan, material success is coming. Ibig sabihin, there's a blessing din ako nakikita dito sa'yo. No? May mga pagsuporta ako nakikita. Either magbibigay ka ng advice or magbibigay ka ng suporta or someone is makaka-receive ka ng ganong sitwasyon. Ano? Baka siya yung magbibigay sa'yo ng suporta or advice. Pwede ganun, vice versa. Ako nakikita sa'yo. Alam mo, may nakikita ko danger person sa buhay mo. Hindi ko alam may what way. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng karelasyon mo, ganyan. Pero may danger person ako nakita dito. May tao na masama yung ugali, espiritu. Yan, ang nakikita ko dito. Or maaring masama lang yung, a person who's possessive, ganyan. Ganun ang nakita ko dito. Pero masama ito. Masama ito. Yun na nakikita ko. May taong obsessed or makasirilig or greedy, parang ganun ang nakikita ko. May malalaman ka raw katotohanan. Yeah, may malalaman kang katotohanan. Or nahadun ka sa point na may mga hanapin ka na katotohanan. Nandun ka sa point. May mga bagay na hahanapan mo ng solusyon, hahanapan mo ng katotohanan, hahanapan mo ng the fact, hahanapan mo ng ganito, bakit ganun. Nandun ka sa point na yon. May disloyal person talaga, no? Kano pa siya lumalabas, ano? Yeah, may disloyal person. May taong insecure. Kung kayo is magkakapatid dito, titingnan ko ha. Kung kayo is magkakapatid ha, ang isa sa inyo, ang nakikita ko dito, overspending ng pera or magastos lang. Isa dito, very supportive, malalahanin, laging nagpapayo. Yung isa naman dito, hindi niya alam kung saan siya tutungo or hindi niya alam kung ano yung gusto niya sa buhay or hindi siya, parang nandun siya sa point na still searching for a fulfillment, happiness, and joy sa buhay niya. Andun siya sa point na yun. Kasi parang meron siya mga disappointment in life. Yun na nakita ko. Yung isa naman, yung kung 4 kayo, no, maaring isa sa inyo kasi lalaki yung yung mas matanda sa inyo. Yun na nakikita ko, no? Sa iba sa inyo, maaring lalaki yung mas pinakamatanda. Kung yung lalaki yung pinakamas matanda, kasi ang nakikita ko doon, yung tao na yun, lalaki man siya or babae kasi pwede kayo magbalik-baliktan, wala kasi yung pangalan mo dito. Napaka-very supportive niya. Understanding, supportive, yun. Nakikita nga ako ditong matanda Hindi ko alam kung sino yung matanda na yun. Maring relatives mo siya or magulang mo siya na sinusuportahan. May nakita ko matanda sa part mo. Travel kayo? Or thinking about traveling? Ano to, universe? Oo nga na. Nag-iisip ng, parang mayroon kayo mga bagay, parang nagkakaroon kayo ng plano about traveling. Yan. So, nakita ko sa inyo dito. No? And then, magkakaroon daw ng makakaramdam ka raw ng pagod or may mga conflict, disagreement, battle, ganyan. May magtataas ang ego sa'yo, sa nakikita ko dito. Pero after naman nun, there's a healing situation. Ibig sabihin, pansamantala lang siya. Parang short journey, ganun, ang nakikita ko dito. Sa iba dito is may mga gulo, hindi pagkakaintindihan,
Yan. May matatapakan ng ego, personality niya. Yun. May mga away eh. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. And then, andito ka sa sitwasyon mo na ang dami kang iniisip, ano? Ang dami mong iniisip, marami kang plano, marami kang bagay na gusto mong ayusin, baguhin, i-heal, or may mga bagay, or you have an idea ka na naiisip na you want to create, para may mga ganun kang sitwasyon na gusto mong gawin sa nakita ko dito sa'yo. Actually, ang dami mong naiisip, ang dami mong gustong mangyari, ang dami mong gustong gawin. Busy yarn, busy utak. Ba, 6 and 6 ah. Okay, buti naman po. Salamat po. Dito ka talaga. Dito palagi lumalabas sa'yo. Okay, so dito kasi may mga unexpected, expected and unexpected. Expected and unexpected situation na makakaramdam ka ng lungkot. Ganyan, na magkakaroon ng problema. Pero, makakalaya ka rin daw eh, sabi dito eh. May mga bagay ka na iisipin. May mga bagay na want to recover, may mga urong-sulong situation, maghahanap ka ng, may mga sisiya sa atin, maghahanap ka ng katotohanan, or nandun ka sa point na may mga bagay ka, parang magmumuni-muni ka situation. There's a new beginning happen into your life, ang sinasabi dito. Ibig sabihin, may mga bagay na mariresolve, matatapos, makakalaya ka dun sa sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. May mga new project, may mga new challenge, may mga bagong pakikipagsapalaran sa buhay. Ako na nakikita sa iyo. Mag-ingat ka rin kasi ang sabi dito, hindi ko lang alam kung ikaw or someone into your life, these are unexpected na pwedeng sumakit o sikmurain yung bandang tiyan. Basta either may sakit siya sa bandang tiyan or masakit yung tiyan, sikmurain sa babae, menstruation, or masakit yung tiyan. Pwedeng LBM o any situation about related to bandang tiyan. Yun ang nakikita ko dito. Unexpected siya sa nakikita ko dito, no? Sa'yo. Baka kabagan ka, sumakit lang yung tiyan mo, or someone. Kasi may family rin kasi ako nakikita dito eh. Yun. Alam mo, ano ka? Alam mo, Virgo, you're a person this time na magiging very, ano ka, magnetic pagdating sa pera. Oo, sa iba sa inyo is may mga problema kayo when it comes to finances, no? Or pwedeng trabaho. Pero, magiging magnetic ka daw. Kasi ang dami mong 10 na lumabas, oh. 10, 10. Tapos, andito pa yung 10. Magiging magnetic ka. Magnetic ka nga actually eh. May business ka ba? Diba dito parang may business malaki o maliit? Or meron kang inililid? Or maybe you're a leader, you're a boss, or there's a leadership situation ako na nakikita sa'yo. Ano ka lang talaga, no? Palaisip. Ako nakikita sa'yo. You will back from the basic, ang sinasabi dito. Parang babalik ka simula sa simula. So, iba dito, mga unexpected mga calamity, disaster, ganyan. May mga magko-collapse. Maraming klase magko-collapse eh. Pwedeng collapsing when it comes to trust, collapsing when it comes to a hope, collapsing when it comes to money, trabaho, relationship, friendship, kung ano man yan. Bahay, pwede rin. There's a collapsing situation. Ako nakikita. Ate, malaki ba? Hindi naman ako nakikita. Hindi ko naman nakita malaki. Hindi. Pero you need to be aware, sabi dito. May mga bagay na kailangan maging aware. Yun lang naman. Arigato naman si Calvis.